Shout out po sa mga agency nagpapaalis ng kanilang aplikante kahit alam nilang meron itong sakit. Hindi naman lahat ng mga agency ay katulad ng ibang agency kahit alam nilang hindi okay ang kanilang aplikante, kahit alam nilang may sakit, pinapaalis pa rin ito. Sa mga aplikante naman, kung alam niyo pong meron kayong sakit, kung alam niyo hindi niyo kayat yung mga mabibigat na trabaho, wag po kayong papayag na i-waiver po ang inyong mga medical. Huwag po kayong papayag na umalis. Pagdating niyo po kasi sa ibang bansa, mas mahihirapan po kayong umuwi ng Pilipinas. Magagalit pa po sa inyo ang inyong mga employer kasi gumastos sila ng malaki, nag-request sila ng kasambahay, ginastosan kayo para makuha nila kayo. Tapos pagdating nyo sa bahay ng inyong amo, kakaumpisa nyo pa lang na trabaho, ilang araw pa lang kayong tatrabaho, may iniinda na kayong sakit. So ang ginagawa ng employer, binabalik kayo sa agency. Ang ginagawa ng employer, pinagbabayad kayo ng malaki. Kaya sa mga aplikante, lalong-lalo na kung halimbawa ang trabahong in-applyan mo ay bilang isang kasambahay kasi kadalasan po na lumalapit sa amin, yung mga humihingi po ng tulong ay kasambahay. Ang pagiging kasambahay po sa bansang Middle East, hindi po yung katulad ng pagiging kasambahay sa bansang Pilipinas. Kaya please lang po mga agency sa Pilipinas, hindi ko naman po nilalahat. May mga agency talaga na nagpapaalis kahit alam nilang merong sakit ang kanilang aplikante, hindi okay, merong history, ginagawa nila ng waiver. Pagdating sa ibang bansa, nagtitrigger ang kanilang sakit. Meron pong lumapit sa amin 3 araw pa lang sila sa Saudi Arabia. Ngayon, ayaw silang tanggapin ng kanilang employer kasi meron silang sakit. Ngayon po, nandun sila sa agency. Nagtuturoan ng agency sa Pilipinas at agency niya sa abroad kung sino ang bibili ng plane ticket ni OFW. Alam niyo pong may history na ang inyong mga aplikante, huwag niyo na pong paalisin. Huwag niyo na pong ayusin ang kanilang mga dokumento para makaalis ng bansang Pilipinas. Kayo din po ang magkakaproblema. Kayo din po ang sisisihin nila. Kasi po pag humingi sila ng tulong, ang lagi nilang sinasabi, whenever po ako ng agency ko, pinilit po ako ng agency ko, tinakot ako ng agency ko. Kasi nakapirma na daw ako ng kontrata, meron na akong visa, bakit ako mababack out, pagbabayarin nila ako ng malaki. Hindi lang agency ang may kasalanan dito, pati aplikante. Dapat ikaw na aplikante, tanungin mo yung sarili mo, timbangin mo yung sarili mo kung kaya mo ba ang trabaho sa abroad. Kaya mo bang hindi kumain na 3 beses sa isang araw? Kaya mo bang magtrabaho ng 12 hours or more than pa sa isang araw? Kaya mo bang tanggapin yung paninigaw at palautos ng amo mo? Lahat po yan mararanasan nyo. Buti sana kung ang mga sakit nila is ubot-sipon lang, sakit ng ulo. Pero hindi grabe. As in, parang kailangan silang i-confine ang matagalan na gamot ang kanilang nararamdaman na sakit. Kaya please lang po sa mga agency sa Pilipinas, yung nagpapaalis po na alam nilang hindi okay or may history ang kanilang aplikante, wag yun na po silang paalisin kahit gusto nilang umalis. Kasi kayo rin po ang irereklamo namin or kayo po ang irereklamo nila. Kadalasan pa, yung agency nila sa abroad, doon sila nakakaranas ng pang-aabuso or hindi maganda yung trato sa kanila, lalo na pag nalaman nilang nagpabalik sila sa agency, nag-refuse to work sila, gusto nila mag-change employer kasi hindi nila nakayanan yung ugali ng kanilang employer, pinapagalitan sila. Kaya sa mga aplikante po na nasa Pilipinas, yung mga papuntang Middle East, tanungin nyo muna po yung sarili nyo kung kaya nyo ba ang trabaho or kaya nyo yung mga pag-uugali ng mga employer sa bansang Middle East. Hindi naman lahat ng mga employer is salbahe, pero ang sinasabi nila is paswertehan lamang pag nakahanap ka ng mabait na ako.